Bumukas ang mga automatikong pinto at isang nag-aalalang Haiji daw ang dumiretso sa silid. Tinawag ang pangalan ni Lu Sheng, siya ay lubhang nagmamadali. Desperadong suriin siya matapos maramdaman ang malaking pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang kamakailang breakthrough. Itinuro niya na talagang nagawa ni Lu Sheng na makamaster ng isang extreme position law. Dahil walang ideya kung ano ang ibig sabihin yun, basta na lamang tinanong ni Lu Sheng kung ano ang kinakatawan ng terminong yun, naglaan ng sandali ang veteranong mandirigma upang ipaliwanag ang konsepto sa kanya. Hinimas ni Lu Sheng ang kanyang baba, pinroseso ang impormasyon at napagtantong ang kanyang extreme yang law ay nabibilang sa maalamat na kategoryang ito ng cosmic powers. Sinuri niya ang kalikasan ng kanyang bagong master na kapangyarihan, pansin na dahil kasama nito ang liwanag, apoy, init, at stellar energy. Karaniwang pinamumunuan nito ang buong yang side ng cosmos. Nagkibit balikat si Lu Sheng, iniisip na ang kapangyarihang ito ay hindi mahina kaysa sa space law. Nalaman niya na ang anumang maliwanag na kahinaan ay dahil lamang sa ang kanyang kasalukuyang mastery ng espasyo ay nasa maagang yugto pa lamang. Biglang inalis siya ni Haiji daw sa kanyang mga iniisip, nanginginig ang kanyang boses habang tinanong kung na-master din ba talaga ni Lu Sheng ang space law. Basta inamin ni Lu Sheng na oo, ngunit binawasan ang tagumpay sa pagsabing napaka-basic na bahagi lamang nito ang kanyang naunawaan. Tumawa si Haiji daw sa lubos na hindi paniniwala. Inamin niya na tama ang Star Governor tungkol kay Lu Sheng mula pa sa simula. Ipinahayag na ang kanyang talento ay yayanig sa sansinukob at gagawing isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa kalawakan. Mahiyain na binaliwala ni Lu Sheng ang napakalaking papuri, pakiramdam niya ay naging immune na siya sa mga papuri sa ngayon. Upang baguhin ang paksa at mapawi ang tensyon, naglabas si Haiji daw ng isang espesyal na padala. Tumingin si Lu Sheng sa isang koleksyon ng magagandang pagkakagawa na pilak na kahon na nakalagay mismo sa harapan niya. Kinuha niya ang isa. Nagtataka kung anong uri ng kayamanan ang nakatago sa loob. Ipinaliwanag ni Haiji daw na ang mga ito ay isang formal na regalo ng pasasalamat mula sa Star Spirit Flower Family. Ito ang kanilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang tagapagligtas sa pagliligtas ng kanilang barko mula sa banta ng pirata, na intriga. Ginamit ni Lu Sheng ang kanyang mental energy upang suriin ang pilak na kahon at napagtantong ito ay gumagana bilang isang spatial storage device. Ang kanyang mental scan ay nagpahayag ng isang napakalaking pocket dimension sa loob. Sa gitna ng walang laman na kawalan na ito ay lumulutang ang isang higanting nagliliyab na globo ng cosmic fire. Nilinaw ng veteranong mandirigma na ang nagliliyab na orb na ito ay isang planetary core, karaniwang kilala bilang star core, at ipinaliwanag na ang mga ito ay premium grade na mataas na pino na star cores. Ipinaliwanag niya na ang mga core na ito ay dumaan sa isang espesyal na proseso ng paglilinis, na ginagawa silang ganap na ligtas na direktang i-absorb para sa kanyang araw-araw na paglinang. Binalaan ni Haiji daw si Lu Sheng na huwag maliitin kahit ang isang kahon. Ipinaliwanag na ang proseso ng pagpipino ay napakahirap kaya ang paghahanap ng isa lamang sa isang star sector sa loob ng isang taon ay isang himala. Nagulat si Lu Sheng nang malaman na ang isang buong star sector ay nahihirapang makagawa kahit isa sa mga pinong core na ito sa isang taon. Napagtanto niya na ang Chamber of Commerce ay todo bigay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 10 sa mga kayamanang ito. Ang hindi inaasahang regalong ito ay dumating sa perpektong oras, mismo nang siya ay na-stress sa kanyang naubos na cultivation resources. Ang gantimpalang ito ay nalutas ang lahat ng kanyang agarang problema. Hiniling niya kay Haiji daw na iparating ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Star Spirit Flower Group, labis na pinahahalagahan ang kanilang hindi kapani-pani walang kabutihang loob. Pansin ng matandang mandirigma na malinaw na kinikilala ng pamilya ang kanyang potensyal, ipinaliwanag niya na ang 10 core na ito ay maliit na bahagi lamang ng kanilang inihanda, at kapag nakarating na sila sa hunting bow, isang pangalawang gantimpala ang naghihintay kasama ng pangakong sasagutin ang lahat ng kanyang gastusin. Naaliw si Lu Sheng sa kilos na ito, tinanong kung aktibo ba nilang sinusubukan siyang i-recruit sa kanilang hanay. Kinumpirma ni Haiji daw na ito ay isang strategic investment. Ipinaliwanag niya na ang tagumpay ng isang pamilya ay hindi maaaring umasa sa yaman lamang dahil kailangan nila ang suporta ng makapangyarihang mga master, at ang paghahanap ng isang tunay na powerhouse ay maaaring masiguro ang kanilang kinabukasan sa loob ng libu-libong taon. Nang may hatid ang mensahe, naghanda ang master na umalis upang si Lu Sheng ay makapokus sa kanyang paglinang, nangakong magkikita silang muli pagdating nila sa kanilang destinasyon. Naiwang mag-isa, ngumiti si Lu Sheng sa kanyang sarili, bamulong na habang gusto nila siyang pamuhunanan, ang kanyang gana sa enerhiya ay walang ilalim.
Nagtaka siya kung kaya ba nilang panatilihin ang kanyang hindi kapani-pani walang mabilis na paglaki. Ipinroject niya ang kanyang mental energy sa pilak na kahon upang suriin ang Star Core, na nag-trigger ng isang holographic warning screen. Binalaan siya ng sistema na limitahan ang kanyang pag-inom sa maliit na bahagi lamang ng kabuuang enerhiya ng core, ngunit ngumisi lamang si Lu Sheng sa safety message. Hindi pinansin ang babala ng sistema, nagpasya si Lu Sheng na ang mga alituntunin ay para lamang labagin. Isinubo niya ang buong Star Core ng diretso sa kanyang bibig at nilunok ito ng buo, basta na lamang iniluwa ang pilak na lalagyan na parang buto ng prutas, isang biglaang shockwave ng purong cosmic energy ang tumama sa kanya. Nagulat si Lu Sheng sa hilaw na puwersa ng power-up habang ang asul at berdeng apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan, sinimulan ang kanyang cultivation process. Sa pribadong lounge ng Star Spirit Flower Flagship, ang merchant representative na si Ziyang Shen ay lumuhad sa sahig habang nagpapakita sa harap ng isang higanteng holographic communication screen. Inihatid niya ang kanyang ulat sa kanyang superior, kinumpirma na ang sitwasyon ay naayos na at naipadala na niya ang detalyadong video recordings ng labanan. Nagulat ang elder ng chamber, nahirapang maniwala na ang isang batang powerhouse na nakamaster ng extreme position law ay aktwal na naglipol ng 5 pirata ng ganito kadali. Hiniling niyang malaman kung siya ay ganap na sigurado tungkol sa kalikasan ng kanyang batas. Mas lalong yumuko si Ziyang Shen, ipinaliwanag na kinumpirma ito ni Wu Tian at 2 pang veteranong level 13 eksperto, kaya hindi siya maglalakas loob na magsinungaling sa kanya. Tinanggap ito ng elder bilang isang malaking biyaya. Tinanong siya kung paano niya pinaplanong makuha ang pabor ng prodigy. Ipinagtapat niya na siya ang nag-initiate na bigyan si Lu Sheng ng 10 ng kanilang pinakamataas na halagang kargamento, na mga premium blue glaze star cores. Tinitiyak sa elder na sasagutin niya ang napakalaking gastos mula sa kanyang sariling bulsa. Idinagdag niya na mayroon siyang matapang na plano upang masiguro ang kanilang alyansa, na nilayong bigyan si Lu Sheng ng kanilang pinakamahalagang nakatagong kayamanan pagdating nila sa hunting bow.